Pineke niya ang sakit ng kanyang anak para makakuha ng maraming pera. Noong si Hannah Milbrandt ay 7 taong gulang pa lamang, kinumbinsi siya ng kanyang mga magulang at ang buong bayan sa Ohio na siya ay nakikitil na mula sa leukemia. At matapos nga nilang makalikom ng tinatayang $31,000, natuklasan ng mga pulis na ito ay isang scam lamang at talagang malusog si Hannah. At nakulong ang kanyang mga magulang at si Hannah naman ay pumasok sa isang bahay ampunan. Subalit ngayong 21 na siya, dito na talaga siya nagsalita. Subalit bago yan at bago namin ituloy ang kwento ni Hannah, nais lamang naming sabihin na may solusyon sa lahat ng problema. At isipin mo na lang na sa sobrang laki ng universe at sobrang daming tao, may mga tao talagang mas mabigat pa sa iyong problema. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa isang interview sa isang sikat na pahayagan, kinuwento mismo ni Hannah ang tungkol sa kung paano naapektuhan ng scam ang kanyang kalusugan. Na kung saan nagsasabi na siya ay mayroong kalungkutan noong siya ay teenager at nagtangka na rin siyang tapusin ang kanyang buhay. Subalit ngayong nakapag-therapy na siya at dumaan sa ilang pagpapagaling, may mahalagang mensahe si Hannah para sa taong dumadaan sa matinding problema. Ayon mismo sa pahayagan, inahit ang nanay ni Hannah ang kanyang ulo, nilagyan siya ng surgical mask, at naglagay din ng benda sa likod ng kanyang ulo para kunwari dumadaan siya sa chemo. Inulat mismo na niloko ng mga magulang ni Hannah ang mga tao sa kanilang bayan sa Urbana, Ohio, na kung saan nagkaroon pa nga ng support rallies at fundraising event ang mga tao para kay Hannah. Subalit pagkalipas ang 9 na buwan, iniulat mismo ng pahayagan na naghinala ang mga guro ni Hannah at doon na nga natuklasan ng kasinungalingan. Ang kanyang ina na si Teresa Milbrandt ay ipinadala sa bilangguan sa loob ng 6.5 taon para sa pagnanakaw at paglalagay ng panganib sa bata. At si Robert Milbrandt naman ay nagselbi ng 4 na taon at 11 buwan at nanindigan siya na hindi niya alam na scam pala ang di umano'y sakit ni Hannah. At ayon mismo sa kanya na malapit daw sila ni Hannah sa ngayon. Ayon mismo kay Hannah, marami akong natatandaang nangyari at naalala ko na may nararamdaman akong sakit. Subalit alam kong hindi ito malala. Ayon din mismo sa kanya, naalala ko na dadalhin niya ako sa dairy farm sa Urbana at bibigyan niya ako ng pampatulog. Hindi lang si Hannah ang anak na niloko ng mga magulang at nang loko ng tao para isipin na sila ay may sakit. Kamakailan lamang din iniulat mismo ng BuzzFeed ang kwento ni Didi at ang kanyang anak na babae na si Gypsy Rose. Inulat na niloko ni Didi ang maraming tao at sinabi na si Gypsy ay mayroong sakit na kung saan nagpatuloy ang kanyang charade sa loob ng maraming taon. Ayon mismo sa ulat, si Didi ay maaaring nagdusa mula sa Munchausen by proxy, isang syndrome na kung saan ang isang tao ay gumagawa ng isang sakit para sa ibang tao para makatanggap ng awa. Tinutukoy din ng Rolling Stone ang iba pang mga kaso na kung saan niloloko ng mga ina ang kanilang mga sariling anak sa paniniwalang sila ay may sakit. At sa kaso naman ni Teresa, sinabi niya mismo na hindi siya guilty at dinailan niya na mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Subalit kahit anong dahilan ng gawin niya, tinanggihan talaga siya ng korte. Matapos ang lahat ng yun bilang bata at gumugol ang 1 taon sa bahay ampunan pagkatapos maaresto ang kanyang mga magulang. Hinarap mismo ni Hannah ang pag-iisip ng siya ay tumatanda. Subalit sa ngayon talagang natutunan ni Hannah na harapin ang problema. At ayon mismo sa kanya na gusto niyang malaman ng mga tao na mayroong recovery pagkatapos ng problema. At ayon mismo sa kanya na pakiramdam ko, may ilang mga tao na dumadaan sa ganitong sitwasyon. At maaaring hindi ito katulad ng sa akin, subalit lahat ng tao ay mayroong kwento. At isang bagay lamang ang gusto kong malaman ng mga tao, na kahit sa pinakamahirap na punto ng buhay, mayroong liwanag sa dulo ng lagusan at ang buhay natin ay talagang mahalaga. Ngayon, ikaw, gagawin mo ba ito sa mga mahal mo sa buhay? At ano ang masasabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.